Isang magandang tanghali sa inyong lahat. Narito na naman ang pinaka-aabangan niyong host na si Tita Melanie Cahinco upang bigyan daan ang istorya ng isa sa ating milyong-milyong tagatangkilik dito sa Now, Tomorrow, and Forever. Madrama-rama presents Salubong. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at ilalahad ko na sa inyo ang buhay ng magkahiwalay na mag-inang sina Aling Miriam at Christoph. Pagod na pagod ang nooy nagbubuntis na si Aling Miriam. Gamit ang isang tungkod na may puting tela, nakatali sa dulo, napadpad si Aling Miriam sa isang terminal. Biglang hahangin ng malakas. Kung bakit? Ewan ko. Wala na siyang katuwang dahil ito'y pumanaw na. Dahil sa galit sa kapitbahay. Na masama ang ugali na ubot ng kapal ang mukha. Pero hindi ang kapitbahay ang sumulat ng ating liham. Kaya hindi na dapat natin siya pag-usapan. Mabalik ako. Ayun na nga. Dahil sa pagod, ay nakatulog si Aling Miriam sa waiting shed. Subalit, noong araw na yon ay isang malagim na pangyayari ang naganap. Dahil nang magising si Aling Miriam, ay may nangyari. Agad siyang tumayo at umalis. Hindi na malaya ni Aling Miriam na nakapanganak na pala siya. Naiwan ang bata sa terminal pero sa kabutihang palad ay nakita ito na mag-asawang hindi binayayaan ng anak na sina Mang Amado at Aling Asunsyon. Napulot nila ang sanggol na tinanggap nila bilang hulog ng langit. At sa tabi ng sanggol ay nakita nila ang tungkod na gamit ni Aling Miriam. Pinukpok niya ito sa kanyang sarili. Matigas pala. Inampo nila ang sanggol. At pinangalanan nila itong Christoph! Mateo, basta, padalaw ka. Oo naman, ako na nga yung dumalo kasi hindi mo naman alam kung saan ako nakatira ngayon, di ba? Ewan ko pa kasi dun sa nanay ko. Ang hilig-hilig lumipat ng bahay. Hindi na nga ako nagtatanong kung bakit kami palipat-lipat, pero tingin ko parang lagi siyang may hinahanap eh. Bata pa lang ako, gano'n na siya, nakadalipat namin, parang merong nawawala sa kanya. Ganun din ako eh. Kanina ko pa nga hinahanap yung nanay at tatay ko. Itigil na yan, mga paghanap-hanap na yan. Nandito na kami ng nanay mo. Mateo, nandito ka pala. Wala po, nandito po ako. Sige po, alis na po ako. Alis na ako. Christoph, baka hinahanap na po ako ng nanay kong mahilig maghanap. Sige po. Ay, nako. Yan talagang kaibigan mo. Ang galing magpatawa. Oo nga, ang galing ng comic timing. Ito talaga sila doon. Nay, Tay, total nabanggit nyo na din po yung timing. Sa palagay ko, itong edad ko po na ito nasa tamang timing na rin po na malaman ko po na... Oo, anak. Tama. Totoo ang nasa isip mo. Ampung ka lang. Tay, hindi naman po yun yung sinasabi ko eh. Ay, nakita mo na. Ay, ginawa mo. Nalaman tuloy ng ganun-ganun lang. Yung mga ganyang balita, dapat dramatic revelation. Nay, Tay,
hindi naman po tungkol dun yung tatanungin ko, pero since na-open yun na rin po yung tungkol dyan, sige po, gusto ko na rin po malaman. Kasi, alam niyo po, dati pa po, alam ko na po yan. Dahil bata pa lang po ako, alam ko na po na ampon lang ako. At kahit po ganun, pinagpapasalamat ko pa rin po na kinupkup niyo po ako. Paano mo nalaman? Sus naman, Nay, obvious naman po, hindi ko po kamukha si tatay eh. Pero kamukha mo ako. Yun nga po yung gumugulo sa isip yun ko, nanay, kasi dati po ang iniisip ko, si tatay po yung ampon. Sandali. Paano naman ako magiging ampun? Ako yung tatay mo. Paano mangyayari yun? Tigil na yung mga pagbibiro na yan. Anak, Po, patawarin mo kami. Hindi agad namin sinabi sa'yo ang totoong mong pagkatao. naiintindihan ko po yun, tay. Kaya sana po, inihiling ko rin po sa inyo na maintindihan nyo rin po sana ako na gusto ko po kasi makilala yung mga tunay kong mga magulang. Kung yan ang sa tingin mo tama, go lang anak. Basta kami nandito lang sa likod mo, ha? Wala naman po kayo dyan eh. Nandito po kayo sa harap ko. Anak, sandali lang, ha? Siguradong makakatulong yan para sa'yo. Tay, ano naman po ito? Cake. Cake po ito? Ikaw naman nagtatanong ka pa eh. Obvious naman, di ba tungkod yan? Alam mo, yan tungkod na yan ay naiwan dun sa tabi mo nung mapulot ka namin. At siguradong malaki ang maitutulong niyan tungkod sa paghahanap mo sa tunay mong magulang. Nak, lagi mong tatandaan, huwag mahihiyang magtanong. Pag may problema ka, nandito lang kami. Tawagan mo kami, ha? Opo, tay. Salamat po. Ingat ka anak. Opo, Nay. May pera ka ba? Opo, kaya ko na po. Ako na po bahala. Pahiramin mo naman ako. Halika na nga. Pag sinasabi. May ayusin pa kami, ha? Sige Bahala po. ka na. At sa ating pagpapatuloy, abot kamay na ang mag-ina. Subalit, hindi pa rin sila nagkakaharap. Tunghayan natin ang huling parte ng ating kasaysayan. Ito pa to. Sandali. Po? Bakit po? Sa'yo ba yung tungkod na yan? Ito po? Opo. Ito na lang po kasi naiiwan na alaala ng mga magulang ko po sa akin eh. Bakit po? Sa akin yan. Tungkod na yan. Sa'yo po ito? Pero, paano po nangyari yun? Nay? Nay?
Ang tagal ko po kayong hinanap, Nay. Alam ko. Tagal kita inintay. Hanap ako nang hanap sa'yo, anak. Nakita rin kita, anak. At nagkita na po ang mag-inang matagal nang nagkawalay. Isang napakagandang pangitain. Maraming salamat po sa inyong panunood. Muli, ako po ang inyong lingkod, Tita Melanie Kahingko, na nagsasabing, ikaw na. Now, tomorrow, and forever. Madrama-rama presents Salumo. Happy Easter, everybody.